The following message is from the Sunday service of JIL U-Belt. We hope that you'll be encouraged. Praise the Lord! Praise the Lord! Ngayong hapon po, I would like to greet everyone. Very good afternoon. At alam niyo po, ang Diyos ay napakabuti sapagkat alam po natin siya ay naririto sa ating kalagitnaan. Gusto lang po nating malaman kung sino po yung kauna-unahang pagkakataon ay nakadalo po sa ganitong uri ng gawain. Meron po ba tayong first-timers? Okay, praise the Lord, palakpakan natin ang Diyos sa buhay nila. Welcome to JIL U-Belt. Ang JIL U-Belt po ay isa sa mga services na ginagawa ng Jesus is Lord Church. Tayo po ay nasa mga major cities at nasa 52 countries. Tayo po ay non-sectarian full gospel Christian ministry. Wala po tayong pag-uusapan maliban po sa purong salita ng Diyos. For this month, ang ating pong series ay Light of the World. Jesus as Light of the World. At ang ating pong theme ay Push Back the Dark. This is about Jesus being the light of the world. Yung first meeting po natin, ang ating diniscuss ay Jesus Christ as the light of protection. Nung second week po last week, Jesus Christ as the light of direction. Ngayong araw naman po na ito, ang i-discuss natin about Jesus as light of truth. Sabihin mo nga sa katabi mo, Jesus as light of truth. Okay. Alam niyo po, sa panahon natin ngayon, napakarami po talagang mga nagsusulputang iba't ibang klase ng pananampalataya. At marami po sa mga pananampalatayang yan, kung bakit nakakalito, ay binabanggit din ang pangalang Jesus. Ang iba po ay nagko-quote din naman ng mga Bible verses. Ang iba po ay makikita nating meron ding nagpapagaling ng may sakit. So how do we see which is truth and which is a lie? Ano yung false? Ano yung truth? So sa atin po ngayong hapong ito, as we study the Word of God this afternoon, it is our prayer that the Lord will just make everything clear to you, na tayo po ay lahat po naniniwala kay Jesus. Marami po actually naniniwala kay Jesus. Pero yung iba po naniniwala sa fake Jesus. Pero ang kailangan po natin, yung faith natin, ilagay natin sa true Jesus. Na po? Sa totoong Hesukristo, sa totoong Diyos. Gusto ko lamang pong basahin natin yung John chapter 8 verse 12 na siya pong ating verse for this month na ating pong pinag-aaralan. John chapter 8 verse 12. Yan, pakibasa nga po natin. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Idiretso po natin sa 13. Okay, sige po. Let us just bow our heads and let us close our eyes. Lord Jesus, we continue, Lord God, to honor you in this place. Hayaan niyo pong patuloy kang mangusap sa aming kalagitnaan ngayong umaga. Lord, ang dalangin namin, open our spiritual understanding. Open our spiritual eyes so that we may see Jesus. Lord, we exalt your name in this place. We declare, Lord Jesus, you are Lord. We declare, Lord Jesus, you are King of Kings. You are worthy of our worship. You are worthy of our love. Lord, we exalt you. Tinataas ka namin sa lugar na ito. Tinataas namin ang pangalang Jesus, sapagkat ang pangalang Jesus ay kaligtasan. Ang pangalang Jesus ay kagalingan. Ang pangalang Jesus ay kalayaan. Panginoon, maraming pong salamat. Continue to envelope this place with your mighty presence. God, thank you. We honor you and we bless you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Alam niyo po, minsan merong mag-ama na nag-uusap. Sabi po nung bata sa kanyang tatay, totoo ba talaga ang Diyos? Bakit di namin siya nakikita? Siguro hindi totoong Diyos kasi hindi naman natin siya nakikita. Ang ginawa po ng tatay niya,
dinala po siya doon sa power plant na malapit po doon sa lugar kung saan sila nakatira. Sabi ng tatay niya, alam mo ba anak, kaya tayo may ilaw, kaya tayo nakakagamit ng rice cooker, kaya nakakanood tayo ng TV, dahil merong kuryente, may power na nanggagaling dito sa electric power plant. Hindi mo nakikita ang kuryente, alam mo kung saan ang source ng kuryente, nakikita mo ang benepisyo ng isang kuryente, pero hindi mo siya nakikita. Ganon-ganon din ang Panginoon. Maaring hindi natin siya nakikita, pero alam na alam natin siya, nararamdaman natin siya, nabasa natin siya sa salita ng Diyos, na ang Diyos ay totoo. Amen? Sino makapagsabing ditong ang Diyos ay totoo? May nagdadoubt ba ditong ang Diyos ay hindi totoo? Pero alam niyong nakakatuwa sa ating Panginoong Jesus. Hindi lamang po basta niya ipinadala ang mga prophets. Hindi lamang po niya basta pinadala ang kanyang salita, gumawa ng himala. Di ba po noon hindi siya nagpapakita? Sa mga Israelites, pinapakita niya yung kapangyarihan niya. Bumubukas yung dagat na hindi usually nakikita. Sila'y merong kagipitan, bumukas ang dagat, sila'y nakalaka doon. Nakita nila walang supply ng pagkain doon sa wilderness. Pinakita rin niyang nagpadala siya ng mga, parang wafer daw yon, yung bread from heaven. It's like wafer galing sa heaven. Kumakain sila nang hindi sila nagtatrabaho. Naghanap sila ng karne, dumating na lang bigla yung maraming quail. Kung iisipin natin, sapat na yung mga bagay na yon para mapatunayan na talagang may Diyos kasi nakikita natin ang kanyang mga gawa. Isa pa, pag tiningnan natin itong ating mundong ginagalawan, sabi nga kahapon ni Pastor Bobot, masasabi bang yang langit, yang araw na alam niyang kailan siya mawawala at yung buwan kung kailan siya lilitaw? Kung kailan, bakit ang mga bagay ay into order, yan ba ay tsamba lamang? Parang ganito yan. Pag sinabi nating tsamba lang ang pagkakagawa sa earth, parang ano lang yan, Big Bang Theory na sinabi mula saan, nagbanggaan, tapos, di ba, bigla na lang na-form itong earth, merong napunta sa dagat, nagkaroon ng, grabe, di ba, parang pag inisip mo, it takes more faith to believe that the earth came sa ganong pangyayari. Di ba pag inisip mo, parang mas mahirap paniwalaan yun. Lalo na po ako, sino po dito nakarating na sa Manila Zoo? Hindi pa kayo nakarating sa Manila Zoo? Sige po, minsang Sunday maaga tayo magtatapos. Magkakaroon po tayo ng trip to Manila Zoo. No? Alam niyo pa yung Manila Zoo, isa yan sa magandang pasyalan namin ng bata pa kami. Luneta. Basta Luneta noon, talagang napakagandang lugar niyan. Yang Manila Zoo. Alam niyo po, yung unggoy doon, nung bata ako, yun na siya eh. Ngayong edad na ako, tinignan ko, siya pa rin yun, no? Kaya lang, mas matanda na. Kaya yung mga sinasabi na, we came from monkey, ewan ko kung gusto yung paniwalaan yun, basta ako ayoko, tingnan mo yung katabi mo, gusto mo na bang paniwalaan yun? Siyempre, hindi. Kamukha na lang ng yung elephant din doon, alam nyo, mag-ina yun dati. Yung nakikita nyo ngayon na elephant doon, ayun yung dating baby. Kaya sabi, matanda na, hindi na talaga siya napalitan. So makikita natin, yung mga paliwanag sa atin ng science, evolution, mas mahirap siyang paniwalaan. Sabi nga yung Big Bang Theory, para mo nang sinabing, etong relong to, di po ba? Sinong nagbukas na ng relo nyo? Sa sobrang curiosity nyo, binuksan nyo yung relo nyo. Ako lang. Ginawa ko talaga yan ng bata ako na sobrang curious. Calculator, binuksan ko kasi nagtataka ako paano nangyayari yun. Binuksan ko siya, binalik ko, hindi na siya umandar. Nakita na rin ako ng bukas na relo kasi ang tatay ko po ay watch repairman. Nagre-repair ng lahat ng sira. Pera po sa sira ang, alam niyo na, hindi niya yung kaya. Alam niyo, pag nakita niyo po yung relo, pag binuksan niyo, mamaya manira kayo ng relo, pag binuksan niyo, napakaraming maliliit na parts. Para mo nang sinabing yung relong yan, hinagis mo. Pagkatapos, pagbagsak, nagbuo-buo sila ulit. Ganyan-ganyan ang paniniwala na naniniwala sa Big Bang Theory. Kaya po, come to think of it, even creation itself says there is God. But the Lord, sa kanyang kabutihang loob, sa kanyang pagnanais na ang tao ay manampalataya sa kanya, at ang tao ay makita ang kanyang pagnanais na sila'y iligtas mula sa kanilang pagkakasala at pagkakahiwalay sa kanya. Ang Diyos na ito ay nagkatawang tao. Naging katulad mo at naging kagaya ko. Sabi po sa Hebrews chapter 1 verse 1, in the past,
God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. Kaliwanag po. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. So He became as much superior to the angels as the name He has inherited is superior to theirs. For to which of the angels did God ever say, "You are my son, today I have become your father"? Or again, "I will be my father and he will be my son"? And again, when God brings His firstborn into the world, He says, "Let all God's angels worship Him." Sabing ganun, si Jesus ang exact representation ng radiance of the glory of God. Kaya nga po sinabi pa ng Lord sa John 14, nung sabihin niya sa kanyang mga disciple na I am the way, the truth, and the life, sabing ganun sa kanyang disciple, paano kami makakarating doon? Paano namin makikita ang Ama? Sabi niya, pag nakita niyo ako, nakita niyo ang Ama. So kung sino ang Panginoong Hesus, nireveal niya kung sino ang Diyos sa magitan ng pagsasakatawang tao niya nung siya po ay nabuhay 2,000 years ago. Makikita din natin, ang mga iba't ibang relihiyon po ay nirepresent si Jesus. Yung iba po, kamukha po ng isang relihiyon na napakalaki po sa mundo ngayon. Ito po isa sa fast-growing religion in the world. Sinasabi nila, si Jesus Christ talagang naging tao. Meron talaga na-exist na ang pangalan ay Jesus Christ. Pero siya ay hindi Diyos, siya ay propeta lamang. At ang sinasabi ng relihiyon na ito, si Jesucristo daw po ay hindi na-crucify. At marami pong naniniwala dyan na siya lamang ay isang mabuting guro. Siya ay isa lamang propeta, ordinary. Meron ding isang relihiyon na nagsasabing si Jesucristo ay tao lamang. Hindi siya Diyos, siya ay tao lang. Kaya hindi siya pwedeng maging tagapagligtas. So makikita natin, minsan ang mga religion na ito, kakausapin ka. Sasabihin sa iyo, may Jesus din kami. Naniniwala din kami kay Jesus. Meron pang isang religion na ang sabi niya, minsan nga po, ang sabi nila, naniniwala sila sa resurrection of the dead. Pero kailangan daw, susukatin muna kung good yung deeds mo or kung mas marami yung good sa bad, mariresurrect ka. Pero pagka mas marami yung bad sa good, hindi ka mariresurrect. May Jesus din yan. Naniniwala din sa resurrection. Meron namang isang pananampalataya, naniniwala din kay Jesus, pero maraming co-starring. Hindi sapat si Jesus. Dapat may mga kasama. Hindi siya sapat, kailangan dagdagan siya. Meron ding mga reliyon na nagsasabi na dapat daw, si Jesus maniwala ka sa ginawa niya, namatay siya sa krus ng Kalbaryo, ipinako siya para bayaran ang ating kasalanan. Pero dapat may idagdag ka pa. Kailangan pa rin dyan, magpakabait ka, kailangan magsakripisyo ka, kinakailangan, pagkaya mo rin lang magpapako ka sa krus once a year. So makikita natin napakaraming lies na namamayani sa ating panahon. Kaya nga kailangan talaga natin si Jesus Christ. Kaya kailangan siya pumunta dito sa lupa para ipakilala niya, ito ako. Makita niyo ang katotohanan. Jesus Himself is the way, the truth, and the life. At siya ay makikilala natin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sabi sa John chapter 1, pakibuksan po natin yung John chapter 1 at ito po ay ating i-rundown. Pakibasa natin, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Ang tinutukoy po dyan ay ang ating Panginoong Hesukristo nang siya'y magkatawang tao. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. So He is Creator. In Him was life, and that life was the light of men. Nasa Kanya ang buhay. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it.
There came a man who was sent from God. His name was John. Yan po yung kanyang pinsan si John the Baptist. Next. He came as a witness to testify concerning that light, so that through him all men might believe. He himself was not the light. Yan po si John the Baptist. He came only as a witness to the light. The true light that gives light to every man was coming into the world. Yan po si Jesucristo. He was in the world, and through the world was made. Through him, the world did not recognize him. Pakibasa po natin next. Magbasa po tayo. Pakibasa po ng malakas. Sige, hanggang 14. Next. Amen. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. Ang Panginoong mismo po, nagkatawang tao para ipakilala kung sino siya. Nakasama po natin, tempted in the same way. Dahil po ang tao, parang ganito po yan, may isa nga pong nagkwento na napakalamig sa lugar nila. At nang time na po na yon, yung mga ibon na nandoon sa pugad, malapit sa puno, sa bahay nila, talagang inabot na po ng yelo. Hindi na naging sapat yung pugad nila para sila ay, tawag dito, ma-protect mula po sa lamig. At nakita po ng mga ibon na to na merong bahay. Nakita nila siguro may fireplace, may usok. So ang ginagawa nila, itong mga ibon na to lumilipad, pinipilit pumasok doon sa bintana ng bahay. Bawat palo ng pakpak nila, nalalaglag sila kasi see-through yun. Lilipad sila, papalo sila. Ang ginawa po ng tao, nakita niya, ano kayang kailangan ng mga ibon? At nakita niya, yung mga ibon na ito ay mamamatay kung mananatili po sa labas. Kaya ang kanyang ginawa, binuksan niya po ang bintana. At kinausap niya mga ibon. Sabi niya sa mga ibon, dito kayo. Merong fireplace dito. Dito safe kayo. May heater dito. Pero kahit ano pong gawin niyang tawag sa mga ibon, imbis na po ang mga ibon ay lumapit, ang mga ibon po ay lumipad na palayo. At siya po'y nalungkot. Ang sabi niya, kawawa naman ang mga ibon na yon. Kung sana nakakausap ko sila, naiintindihan nila ako na hindi ko sila gustong saktan. Gusto ko silang makapasok sa bahay kong ito para sila ay maligtas mula sa matinding lamig. At doon po pumasok sa isip niya, maraming tao hindi nakakaunawa kung sino ang Diyos. Marami pong taong iniisip nila, galit ang Diyos sa kanila. Iniisip nila, ang Diyos, malayo siya, hindi niya ako naiintindihan. Napakarami ng iniisip ng Diyos para isipin pa niya ang nangyayari sa aking buhay. Pero ang ginawa po ng Panginoon, pag binasa niyo po yung Psalms 104, nung binasa ko po yung Psalms 104, ako po yung manghang-mangha. Literally po pinakita doon, maging ang mga pagbagsak po ng snow, alam ng Panginoon. Ang lightning, kailan dadating? Planado din po niya yan. Pati po yung mga creature sa karagatan, pati po yung mga pag-ikot ng mga planeta, pagbaba ng araw, pagtaas nito, pati po yung hangin, ang ulan, ang pagtubo ng mga butong itinatanim natin, lahat po yan ay alam ng Diyos. Pero pag binasa nyo yung Psalms 139, buksan po natin ang Psalms 139. Nakakamangha po ang katotohanan yan, na ang Diyos ganoon ka-intimate sa ating lahat. Sabi po ng Psalms 139, verse 1, You have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I stand. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. You hem me in behind and before, and you lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me, too lofty for me to attain. Where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn,
if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. If I say, surely the darkness will hide me, and the light become night around me, even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day. The darkness is as light to you. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you. I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Mga kapatid, ang pagiging intimate ng Diyos sa tao ay hindi lamang natapos nang i-create niya ang mundong ito. Hindi lamang ito natapos nung magpakita siya ng mga himala. Hindi lamang ito natapos nung ipadala niya ang kanyang mga propeta. But the Lord went as far as to be one of us. Kagaya natin. Kaya po ang pangalang Jesus, ang ibig sabihin, He will save His people from sin. Sinabi rin na siya ay Jesus Emmanuel. Emmanuel means God with us. Ang sabi rin pong ganon, ang Diyos na ito, ipinakita niya ito ang totoong Jesus. Ito ang totoong Diyos. Hindi siya mad God. Hindi siya God na malayo. Hindi siya God na walang pakialam. Lahat ng bagay po, pinakikita sa atin ng Panginoon, hindi lamang ang ating kapaligiran, maging ang bawat himaymay ng ating laman, alam po ng Panginoon kung paano tayo ginawa. Ang iyong pagtayo, ang iyong pag-upo, nagpapakitang hindi totoo na ang Diyos ay malayo at mahirap siyang i-please. Actually po, wala pong pwedeng gawin ang tao. Sabi ng Ephesians 2:8-9. We can never be saved by our good works so that we will boast, but we can only be saved by faith through Jesus Christ. Ang sinasabi po ng relihiyon na kasinungalingan ay ito. Kailangan po ang good works, kailangan po ang relihiyon, kailangan gawin mo ang lahat para makaabot ka sa Kanya. Pero ang Panginoong Jesus, bilang truth, bilang light of truth ang nagpapakita sa atin, hindi kailanman natin po pwedeng maabot ang Panginoon. Sapagkat lahat po tayo'y makasalanan, wala nakaabot sa Kanyang kaluwalhatian, at ang kabayaran po ng ating kasalanan at kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa magitan ni Jesus Christ. So ang atin pong Panginoon, isa po sa error at false teaching na sinasawata po ni Jesus Christ ang siya'y nagkatawang tao, ay ang katotohanan kailanman hindi maaaring pumunta ang tao, makabalik ang tao sa tamang relasyon sa Diyos sa magitan ng kanyang mabuting gawa, sa magitan ng kanyang pagpupunyagi. Kaya nga po sinabi rin, hindi rin po, isa rin pong false teaching, aside kay Jesus, may iba pang kaparaanan para tayo ay maligtas. Yan po ay isang misconception, isang false doctrine. Bakit po natin kailangang pag-aralan ito? Marami pong tao pupunta sa impyerno hindi dahil sa hindi nila kilala si Jesus, kundi mali ang pagkakilala nila sa Diyos at sa Kristyanismo. Napakahalaga po sa ating panahon that we know the true Jesus because the true Jesus saves. Dapat din nating malaman, kaya pong Panginoong Jesus pumunta rito, hindi lamang po dahil sa hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, kundi dahil sa katotohanang walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, Acts 4:12, kundi ang pangalan lamang ng Panginoong Jesus. Sabi ng Romans 10:22, those who call upon the name of the Lord, they will be saved. Ang question, sinong Lord ang tinatawagan natin? Ang dapat po nating tawagan, ang pangalang Jesus. Jesus Christ. Si Jesu Kristo na nagkatawang tao para sa kaligtasan mo at sa kaligtasan ko. Napaka-importante po na kilalanin natin ang Panginoong Jesus. Dahil siya lamang ang kaisa-isang daan, pabalik sa isang tamang relasyon sa ating Diyos. Siya lamang ang kaligtasan.
Wala pong ibang daan, wala pong ibang paraan para tayo maligtas at malinis sa ating kasalanan. Kaya po kailangan natin ng light of truth. Bakit po kailangan ng liwanag? Hindi lamang para makita natin ang daan. Hindi lamang para magkaroon tayo ng direksyon, kundi para makita natin kung ano ang totoo at ano ang hindi. At si Jesus po, siya ang light of truth. Yung mga bagay po sa isip natin na maaring nung bata pa tayo, yun na ang pinaniwalaan natin. Yun na ang naging practice natin. Okay lang na hindi ako maging student ng Bible. Okay lang na hindi ako mag-recognize kay Jesus. Basta ako ay sincere. Sincere na gusto ko namang mahalin ng Diyos. Sincere ako na bigyan siya ng parangal. Pero sincerity is not enough. People may be sincere, but being sincerely wrong will also bring us to punishment and separation from the Lord Jesus Christ. Sabi din ng Biblia, buksan po natin ating mga Bibles sa 1 John chapter 5 verse 12. Sabi po ng 1 John chapter 5 verse 12, simulan po natin sa 11. And this is the testimony God has given us, eternal life. And this life is in His Son Jesus. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Amen? Sabing ganon, ang buhay po ay nasa Panginoong Hesukristo lamang. Wala po sa ibang bagay at wala po sa ibang tao. Ang isang katotohanan po na dapat nating makita, ang kaligtasan po ay nasa Panginoong Hesukristo. Pangalawang bagay po na dapat nating malaman, bukod po sa kaligtasan na Kanyang inihahayag sa atin. Ang Panginoon po, ang Panginoong Hesukristo, ang siyang representation kung anong nasa puso ng Diyos para sa atin. Nung siya po ay nabubuhay, ang ginawa po niya, siya po ay nagpagaling ng mga may sakit. Siya po ay nagpatawad sa mga taong makasalanan. Siya po ay nagturo ng balita ng kaligtasan. Ang mga bata po malapit sa Kanya. So makikita natin sa Biblia po, pinapakita po sa atin ng Bible, na ang Panginoon po ay hindi totoong galit sa atin. Ang Diyos po ay very eager na tayo po ay makalapit sa Kanya. Dalawang extremes po kasi. Una, may ibang kaligtasan maliban sa Kanya. Pangalawa, hindi siya maaaring malapitan. At ang sinasabi po doon, kung babasahin natin ang Biblia, kaya kailangan po nating magbasa ng Bible para makita natin na ang Panginoon po ay mapagpatawad. Ang Diyos po ay nagpapagaling. Kaya pong sabi, the name of the Lord, it is a strong tower. The righteous run to it and they are safe. In the name of the Lord, there is healing. In the name of the Lord, there is freedom. In the name of the Lord, there is forgiveness. In the name of the Lord, there is safety. Hindi po totoo na, sabing ganon, ilang misconception sa atin that the Lord doesn't love us. Ilang misconception din po that the Lord is mad on us. That the Lord doesn't want to help us. Pero ang sabi ng Hebrews 11:6, it is Him who said that He will never leave us nor forsake us. Lagi po natin siyang kasama. Kung siya hanapin natin, siya po ay matatagpuan natin. Hindi po mahirap na makatagpo ang ating Panginoon. Hindi po totoo na hindi niya tayo mahal dahil ang Kanyang anak po ay Kanyang pinadala para ipakita po sa atin na tayo po ay mahal niya. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him will not perish, but have eternal life. Sa atin pong lahat, gustong ipakita sa atin ng Panginoon na siya ang buhay at siya ang nagbibigay ng buhay. Kaya po sa Biblia rin, sa Book of John, binigay din niya ang great I ams. I am the bread of life. I am your shepherd. I am the way, the truth, and the life. I am the resurrection and the life. Yung pong ginawa ng Panginoon, His birth, His death, His burial, and His resurrection. Ito po ang katotohanan dapat nating yakapin bilang mga Kristiyano. Na siya po ay nagkatawang tao, naging kagaya natin para po tayo maligtas,
para po tayo ay makahingi ng tawad, makabalik po sa Kanya. Siya po ay namatay para po sa ating kasalanan at siya po'y muling nabuhay para po tayo. Doon natin ipakong pananampalataya natin sa katotohanan ito na there is eternity. Yan po ang katotohanan gustong ipakita sa atin ng Panginoon. Ang katotohanan hinahanap ng tao, it's all in Jesus Christ. Wala na pong iba. Kaya po sa lahat po sa atin na nandito na nagtatanong, nasaan ba ang katotohanan? Kanino namin mahahanap ang katotohanan? Sino ang maglilid sa amin sa tama? Kanino kami tatawag? Kanino kami maglalagak ng aming pagtitiwala? Kanino namin ibibigay ang aming pananampalataya? Sa Panginoong Hesus lamang po. Wala na pong iba. Maging ang pagsali po dito po sa JIL U-Belt, hindi po ito ang way para po tayo maligtas. Ang tanging kaligtasan lamang po ay pananampalataya kay Jesus Christ na siyang nagbibigay ng katotohanan at liwanag po sa ating mga buhay. Jesus, you are the truth. Kagaya, Panginoon, ang sinabi ni Peter. Nagtanong ka, Panginoon, kay Peter. Tinanong mo siya, ano bang pagkakakilala sa akin ng mga tao sa labas, sa paligid? Sabi nung iba, ikaw si Elijah. Sabi nung iba, ikaw si Moses. Ikaw, Peter, anong pagkakakilala mo sa akin? Sabi niya, ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, ang may hawak ng buhay. Sa John chapter 6, napakaraming sumusunod kay Jesus Christ kasi ang dami niyang ginagawang himala. Marami siyang pinapagaling. May authority pag nag-preach siya. Nakita nila kung papaano mga tao nagbabagong buhay pag lumalapit sa Kanya. Pero nakareceive sila ng hard teaching kay Jesus nung sinabi niyang, I am the bread of life. Ako ang tinapay na nagmula sa langit, ang kakain ng tinapay na ito'y mabubuhay at hindi na mamamatay na muli. Marami sa mga disipulo hindi kinaya yung katuruang yun. Paano yun mangyayari? At sa John 6:66, many disciples left because they found the teaching is hard. Hindi abot ng isip nila. Sapagkat ang marami sa kanila ay lumalapit sa Panginoon dahil lamang sa blessing, dahil lamang may mga prayers silang sinasagot. Ang sabi ng Panginoon, muli kay Peter sa John 6, ikaw Peter, iiwan mo rin ba ako? Sabi niya, Lord, to whom will I go? You hold the words of life. Ikaw ang buhay. Nasa iyo ang buhay, kanino pa ako pupunta? You know, in this world, there will be many deceptions. There will be many temptations. There are times that we question, Lord, are you really real? Are you real? Sometimes our circumstances says otherwise. But this afternoon, hayaan natin kilalanin natin ang Diyos ng Biblia. Si Jesus, na siyang daan, katotohanan at buhay. There is no lie in Him. There is no falsehood in Him. He is the Alpha and the Omega. He is the beginning and the end. He is the good shepherd who will lead us in the right way. He is the life giver. Ngayong hapong ito, Panginoon, hayaan mong wag ka lamang naming makilala bilang tagapagligtas. Hayaan mong dalhin mo kami sa pagkakataong habang nakatingin ka, Panginoon, sa mga taong nangangailangan, ang iyong puso ay nadudurog sapagkat para silang mga tupa
na walang nangangalaga. Hayaan mo makita namin sa aming spiritual eyes, dalhin mo kami sa sitwasyon na kung saan may isang balo na naglalakad kasama ng mga taong nananangis sapagkat ang kanyang kaisa-isang anak na siya na lamang niyang kayamanan ay nawala pa sa kanya. At nung makita mo ito, ang iyong puso ay napuno ng compassion. Hayaan mo makita namin, Panginoon, sa aming spiritual eyes, ang aming Diyos, na habang ang mga bata ay lumalapit at tinitingnan ng iba at sinasabing sila'y abala, sinabi mong hayaan yung lumapit sa akin ng mga bata. Lord, tonight, this afternoon, Lord, help us not just to know Jesus, but experience the truth that you are eternally loving us, that you are unfailing, that you are forgiving, that you are so intimately acquainted with our ways. Napakalaki ng aming Diyos. Ngunit Lord, napaka-intimate at nagnanais na siya'y makilala namin sa maliliit naming mga buhay. Lord, hayaan mo ngayong hapon, ma-reconcile naming napakalaki ng Diyos. Pero ganun siya, kamapagmahal sa aming lahat. Lord, even our minds cannot contain your greatness. But Lord, by your grace, help us understand that you are Emmanuel. You are with us to guide us, to lead us, to take care of us, to lead us, to save us, Lord. Be the light of truth. Be the light of truth in our lives. You've been listening to a Sunday service message from JIL U-Belt. JIL U-Belt meets at 1 o'clock p.m. at Evergotesco, Manila Plaza Mall on Recto Avenue, Manila. You may copy or distribute this audio material provided that you do not alter its content or charge any fee. For more information, visit www.facebook.com/JIL U-Belt. JIL U-Belt. JIL U-Belt. JIL U-Belt. JIL